Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Kinumpirma ng pamahalaan na wala na sa kamay ng Czech Republic authorities ang dating kongresistang si Zaldico at sa halip ay nasa France na kung saan siya humihiling ngayon ng political asylum. Tinawag naman ng mga kritiko na malaking kapalpakan ang kabiguang maibalik sa bansa ang puganteng ex-congressman habang aminado ang palasyo na dismayado si PBBM sa pangyayaring ito. Nagmistulang habulan sa Europa ang nangyari sa planong pagpapauwi sana kay former House Budget Committee Chairman at ex-congressman Zaldico. I have to share difficult news, mga kababayan. Sa paglapag kasi ng delegasyon ng Department of Justice sa Prague, Czech Republic upang sunduin sana ang naturang pugante. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Hindi na nila ito naabutan. Paliwanag ng DOJ, nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para sa paglipat ng kustodiya ni Ko. Pero dahil wala siyang legal na paglabag sa naturang bansa, ay pinalaya rin ito. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. Sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Matatanda ang sinabi mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng abutin lang ng 1 hanggang 3 linggo ang pagpapadeport kay Ko. At sinabi ng PNP na handa na ang security plans para rito. Aminado ang Malacanang na dismayado si President Ferdinand Marcos Jr. sa naturang balita. Pero wala namang sinisisi ang Pangulo. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali. Mabilis namang tinuligsan ng ilang kritiko ang pagkakapuslit ni Ko na siyang inaakusahan bilang mastermind ng flood control corruption sa bansa. Malaking kahihiyan nito sa so-called anti-corruption campaign ni Pangulong Marcos mismo. Pinangako niya ang ulo ni Zaldico ngunit hindi makapag-deliver. Parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Kailangan talagang may managot dito. Hindi pwedeng makalagpas kasi pera ng taong bayan ito. Sa ngayon, ayon sa Malacanang, may impormasyon ang Department of Foreign Affairs sa kinaroroonan ni Ko. Nasa France na po siya dahil doon po siya nag-file ng petition for asylum. Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Nakatakda namang makipagpulong mismo si PBBM sa kinatawan ng France sa Miyerkules, April 29, habang nanindigan rin ng palasyo na hindi titigil sa paghahanap ng legal na paraan upang maibalik sa bansa si Ko para kaharapin ang mga reklamong graft at malversation kaugnay ng umano'y korupsyon sa pamahalaan.